kayo dito. Ano ba talaga gusto mo gawin sa buhay mo? Malaki ang papel ng boses sa pang-araw-araw na komunikasyon. Di ba nga tuwing may okasyon, bida lagi ang kantahan at kwentuhan? Sa trabaho, madalas boses din ang puhunan. Pag ganitong tag-ulan, ilalagaan ko yung boses ko, yung pang maiwasan ko ang magkasipot, kagaya ng pagtataas ng aking vitamin C intake. As a host, syempre napangalagaan ko yung boses ko. Siguro unang-una, yung pinakamadali sa akin, iniiwasan ko talaga yung malalamig na tubig. Pag minsan, iniiwasan ko yung sweets. Pero paano kung ang inaalaga ang boses biglang mamalat? Malaking problema talaga yan. Ang theater and character performer na si Catherine, dahil daw sa madalas na nag-e-ensayo para sa kanilang pagtatanghal, paus na. It's already been 5 days na medyo may hoarseness yung voice ko. Nag-start siya, nagkaroon ako ng matinding trangkaso in my last gig. Gustuhin mang magpahinga, hindi raw magawa ni Catherine dahil sa propesyon niya. Kailangan anuman ang mangyari, the show must go on. Ang resulta tuloy, pati kabuhayan niya, apektado na. Dun sa trabaho ko po, since nagpe-perform ako, sobrang importante po ng boses kasi kagaya nito, hindi ka makapag-express ng emotion, lalo na kapag mataas ang emosyon ng isang tao, tumataas yung boses niya. Ayon sa otorhinolaryngologist na si Dr. Norman Mendoza, ang pamamaos ay nangyayari kapag nagkakaroon ng problema sa larynx o sa voice box ng isang tao. Kapag daw hindi maayos na nagdikit ang vocal cords, namamaga o nagkakaroon ng maraming secretions tulad ng mucus, resulta, nagiging paos ang boses. Ang pinaka madalas na dahilan sa pagkakaroon ng pamamaos ay laryngitis. Ang laryngitis ay ang pamamaga at pamumula ng buong larynx. Ibig sabihin, yung mga structures na responsable sa paggalaw ng vocal cords ay apektado ng infeksyon. Ang acute laryngitis is an infection, Ilan sa mga dahilan ng pagkapaos ay ang labis na paggamit ng boses tulad ng pagsigaw. Bacterial infection. Wala naman daw dapat ikabahala kung namaos lang sa loob ng 3 araw. Sa katunayan, may mga home remedy na pwedeng gawin para bumalik sa normal ang boses. Una, pwedeng uminom ng salabat o ginger tea dahil sa anti-inflammatory effect ng luya. Maaring maibsan ang pamamaga ng lalamunan. Pwede ring subukang magmumog ng maligamgam na tubig na may asin. Makatutulong kasi ito para linisin ang lalamunan kung ang sanhiman ng pagkapaos ay bacterial infection. Pero ang pinakamainam, ipahinga ang boses hanggang sa bumalik ang dating timbre nito. Pero sa kaso ni Catherine na mahigit 3 araw nang namamaos, abay hindi na dapat ipagsawalang bahala yan. Kaya naman sinamahan na namin si Catherine kay Dr. Norman para ipatingin ang kanyang boses. 2 raw ang pwedeng gawin para malaman ano ang problema sa boses ni Catherine. Una, titingnan ang oral cavity para ma-check kung may impeksyon sa tonsils o lalamunan. Kung wala namang nakitang sakit, pwede rin isagawa ang laryngeal endoscopy. Relax lang, hinga ka na malalim. Dito sisilipin ang larynx ng pasyente para makita kung nasa loob ba ang problema. Konektado ang aparatong ito sa isa pang monitor para biswal na makita ang kalagayan ng larynx na nagdudulot ng pagkapaos. Buo naman siya, At wala tayo nakitang ibang pinanggagalingan ng problema kundi yung pamumula. Sa kaso ni Catherine, namamagalang daw ang larynx niya kaya 5 araw nang walang boses. Nakita rin ang bacterial infection na lalong nagpapalala sa kondisyon nito. Pero no need to worry naman daw, sabi ni Doc. Ipahinga lang ng 1 linggo ang boses. Uminom ng antibiotic at gumamit ng throat spray at magiging back to normal na ulit ang boses niya. Para naman sa ilang mahigit pa sa 3 linggo ang pagkapaos at nakakaranas ng pananakit ng lalamunan tuwing nagsasalita o lumulunok at hirap sa paghinga.
mas mabusising konsultasyon sa doktor na ang kailangan. Tulad ni Catherine, puhunan natin ang boses sa ating kabuhayan, kaya naman dapat natin itong alagaan.